Ma'am, kamusta po si Tatay Digong sa inyong pagdalaw? Okay lang naman siya ngayon. He's not in the mood. Naiirita siya sa kuko niya eh. So, ginupit namin. Pinahiram kami ng guarda ng nail cutter. And ginupit namin yung kanyang kuko. And then he spent time yung para hindi siya, dili siya hait. So, Alvin. Para siya na-file. Oh, yes. Spend time na in-nail file. And then, sabi ko nga, he's not in the mood. Nagbigay na siya ng kanyang mga huling habilin. Sabi niya, kung saan daw siya mamatay, doon daw siya i-cremate. Okay, so sabi niya, sabi niya, kung mamatay daw siya dito sa Netherlands, wag na daw iuwi yung kanyang katawan sa Pilipinas. Ipa-cremate lang daw siya dito. Yung ashes na lang daw yung iuwi. Yun yung kanyang and then sabi ko, i-discuss na lang natin sa susunod kasi hindi ako pro-cremation. Hindi ako pro-cremation. Tapos siya, pro-cremation siya. And then sabi ko sa kanya, so anong mangyayari nito kung kunwari hindi namin sundin yung habilin mo na i-cremate ka? Sabi ko, ilibing ka namin doon sa tabi ng tatay mo. Babalik ka ba? Sabi ko, babalik ka ba? Sabi niya, well, hindi naman, pero pag-isipan ko kung mumultuhin kita o hindi. So, yun yung discussion ngayon. How did you feel po nung nagganyan si Tatay Digong? Kami, nalulungkot ngayon. Daming gusto na umiyak. Well, natural din naman na siguro yung sa 8 years old, no? Na mag-isip ng ganon. So, and mabuti na rin yun na alam nating lahat kung ano yung kanyang last wishes para magagawa yun kapag nangyari na. Are you prepared for that, Vice President? Ang objection ko lang is hindi nga ako pro-cremation. So, ang takot ko lang din is baka multuhin niya ako pag hindi sinunod yung kanyang habilin na magpa-cremate siya. So, yan. Ma'am, once again, you've proven you're a woman of steel kasi yung dalawa mong kapatid na lalaki, very emotional pag nagkaganyan na si Tatay Digong. Where do you get the strength? Well, galing din siguro kay PRD. Diba, turo niya, ilang beses ko na rin nasabi na turo niya talaga na huwag umiyak. In fact, nung isang beses na bumisita kami dyan, na umiyak si Kitty, ay pinagalitan pa niya na sinabihan niya useless yung mga luha. Meron ba ho siyang rini-request meanwhile? Wala. Yun, yung pagputol ng kuko niya, ni-request yun. And then, yun lang naman. Yun lang yung request. Kanina, nag-request siya ng Coke Zero naman. Nabili niya naman po doon? Yes, nabigay ko naman yung Coke Zero. But I think, kasi hindi na ata siya ina-allow ng Coke Zero. So, nagsisikreto siya doon sa visitors center. Ng Coke Zero. Nasabi ma'am ni Ma'am Elizabeth na tinigil na lahat ng gamot. Is that because wala na siyang sakit or? Hindi ko alam kung anong kaya ni Mama. Hindi ko alam kung anong napag-usapan nila ng mother ko. Hindi din namin napag-usapan din kasi kanina yung kanyang health. Pero sa nakita ko naman, hindi naman siya. Pumayat siya, sobrang payat lang talaga niya. Pero hindi naman siya nanghihina. Tsaka napansin ko kanina, although hindi ko na mention kasi medyo hindi nga maganda yung mood niya. Maganda yung kutis niya. Baka nag-CeraVe baby. Hindi ko nga alam eh. Maganda yung kutis niya. Hindi, kasi pumayat siya, di ba? So, you would expect na maglaylay ba? Hindi eh. Tight yung, para siyang nag-ultera eh. Firm yung, tight yung kanyang dito, tsaka firm. Tapos yung kanyang wrinkles nandito lang sa noo eh. Pero ma'am, yung picture parang dyan, may skincare siguro sa loob na hindi natin alam. Ma'am, yung picture hindi na yun ganun siya ka-ano? Hindi na. Ma'am, would it be possible for the Filipino people to even have a glimpse through a picture kay PRRD, ma'am? We will ask the lawyers. Oo,
if that is even allowed. And then we'll ask them to take a photo kung i-allow. Oo. Sa politika po, wala kayo napag-usapan sa politika? Wala naman. Nabanggit ko lang sa kanya na Chairman Noor Miswari is sick. He's in Davao City, si Chairman Noor. And then sabi niya na ipaabot daw sa kanya yung well wishes niya. And nag-usap din kami kasi kailangan ko tawagan yung anak ni Chairman Noor Miswari. And then, yun lang ang na-discuss namin. And one other, Dabawenyo na namatay, na binanggit din, discuss namin. And then of course, yung father ni Mans, friend kasi ni PRD, discuss din. Well, kailan po ang susunod yung bisita kita tayo? Tomorrow, may bisita kami. Nakalimutan ko lang yung oras. Let me check. Kasi today is 1:30 to 3, no? Bukas is... bukas ay... alas 2. 2 o'clock. 2 to 3:30. 3:30. Ay, sorry, Wednesday, no? Wednesday. 3 to 4:30. 3 to 4:30. So late tayo bukas po. July 9, no? Tama ba ako? July 9, yes. 3 to 4:30. Hindi ba nag-work po yung usual charm ninyo sa kanya na pag nakikita kayo, he lightens up? Wala today eh. I think si Manasseh ata yung kinainisan niya eh. Bakit po? Okay. Ay, nandito pala si Attorney Mans. Hi, Attorney Mans. Nandito pala si Join us, Attorney Mans. Hindi namin alam na nandito ka pala. Hi. So nakapasok Hi, po si sir. Attorney Mans. Oh, kami yung partners today. Kaya nga, I was going to ask nasan si Ma'am Elizabeth. Wala. Si Manasseh ngayon. So, I think si Manasseh yung... Can I ask a question Oh, on a yes. different matter? What's your reaction to alias Rene recanting his previous statements against you, your father, and Pastor Kibuloy, and now he allegedly said, or actually stated na binayaran siya ni Senator Risa Hontiveros, ma'am? Yes, that is a very serious accusation, and it should be answered, no? Clearly kung ano ba talaga ang nangyari. And kung sa tingin ni alias Rene na dapat siya ay mag-file din ng kaso, ay dapat gawin niya din yon para nasasabi niya yung totoo sa loob ng korte at nakakasagot din ng maayos yung mga akusado sa loob din ng korte. Nabasa ko na yung affidavit niya bago pa man siya lumabas publicly, no? In fact, merong mga nakalagay doon na nakasama niya ang mga witnesses ko, no, ng ICC doon sa isang bahay kung saan siya pinatira ni Senator Hontiveros. Is that a reason for concern po na allegedly tanim ebidensya, tanim testigo, tapos meron siyang mga nakasama rin ng mga testigo na dadalhin dito sa ICC na posibleng tanim testigo rin? Oh, yes. Of course, oo. In fact, sinabihan ko din ng lawyer ni President Duterte no, na meron nga ang gano'n na statement yung witness against Pastor Kibuloy na ngayon ay nagsasabi na hindi totoo yung mga sinabi niya. Sinabi niya na nakasama niya sa tirahan mga witnesses ng ICC. Yung minsan po, in-advise niyo si Kong Pulong to seek the speakership. Ano hong status na? Hindi ko alam sa kanya. Hindi ko alam sa kanya kung seryosohin niya yung suggestion ko. But wala pa kasi akong balita kung anong mga gagawin niya. Wala kayong balita kung sinong incoming speaker, incoming Senate President? Wala akong balita with the Senate and the House of Representatives sa ngayon. On another question, ma'am, what do you have to say or react to when 42% of Filipinos are not favorable to the impeachment case filed against you and 38% only agrees? Does this mean that dapat ibasura na nila yung impeachment complaints with respect doon sa mga senators?
Well, siguro marami sa ating mga kababayan ang naiintindihan kung ano yung ginagawa laban sa akin at sa aming pamilya. It's a pure political persecution at harassment. Dapat bang ibasura? Tingnan ng mga senator judges yung mga arguments namin dahil marami kaming mga solid legal arguments kung bakit dapat i-dismiss itong impeachment complaint na ito. Aabutan niyo ba ho yung first day ng impeachment pag-uwi niyo or wala pa kayo on the first day of the right before the SODA? Will you be home? Hindi, wala pa rin. Wala pa ako right before SONA, so hindi pa ako makakauwi. In any event, nandun naman na yung lawyers and they're continually preparing our witnesses for the impeachment and continually gathering the pieces of evidence needed. Last question po, no? May mga lumalabas sa balita na meron na raw silang copy ng mga bank accounts nyo. Are you going to file legal action against those na kumuha ng mga bank statements nyo illegally? Hindi na. Wala man ako pinafile ng kaso. Lahat ng mga libelous na lumabas, wala akong pinafile ng kaso. Lahat ng harassment na pinapasa Diyos ko na yan kasi sa tingin ko naman mas matindi ang galit ng Diyos kapag dumating na. Sa bank accounts, inaantay ko na magkaroon ng trial wherein doon ko sasagutin yung mga question about sa bank accounts. Dahil sa ngayon naman, yun nga, illegal yung pagkuha nila na information with regard to bank accounts and wala akong obligasyon na sumagot sa kanila. Pero kung hindi matuloy yung impeachment, I will endeavor na umupo para sagutin yung mga allegations nila sa impeachment through the public. Meron pa kayong tanong? Anyone? Ma'am, nag-ask rin ako kay opinion ni Congressman Colong. Sa inyo po, opinion lang po, sa bahay ni tatay sa bahay po. Opinion ko as a lawyer, kasi I think na-acquire yung property during sa live-in nila ni Hanilet and ni PRD, and so it is ang status nun is co-ownership. Kaya niya siguro ibenta yung kanyang share pero hindi niya pwedeng maibenta yung kay PRD, and depende na rin yon sa mapapag-usapan nila dalawa ni Hanilet at ni President Duterte kung anong gagawin nila sa bahay. As a lawyer yun, no? As a daughter, iniisip ko lang kung saan natitira si Pangulong Duterte kung ibenta nila, kung uuwi siya ng Davao City. So, yun ang isa sa mga concerns namin. Pero mag-stay daw siya sa kay Ma'am Elizabeth. That's what Congressman Colong says. Oo, may nabanggit si Mama na na ganyan, na pwede namang doon sa bahay niya. Well, sana, depende yon sa mapag-usapan ni Hanilet at ni President Duterte kasi silang dalawa naman yung may-ari ng bahay. Ma'am Showbiz, since tatanggapin siya ni Ma'am Elizabeth, is there reconciliation in the office? Walang reconciliation. Walang reconciliation. Ano lang, sabi ni Mama, okay naman daw na bumisita yung mga girlfriends. Walang problema sa... Grabe, no? Grabe na pagmamahal. Kaya niyo ba yun, Ma'am? Kaya yun, Ma'am? Ma'am, meron bang... Wala na sigurong parang friendship yung kanilang... Parang sport. Ma'am? Sport ang tawag dyan? Ay malay natin, baka Ma'am niya, kasalan of the century paglabas si Tatay Digong. Mas maganda. Well, hindi ko na rin i-advise ang magpakasal sila at their age. Ikaw, flower girl, Ma'am. Hindi ko na yun. Anyone else? I-advise yun. Yes. Hello po, VP. Yes. I'm po from GMA Integrated News.
Hindi ko po naabutan yung first part ng inyong statement, ng inyong pahayag. Pero gusto kong tanangin kayo regarding din sa impeachment po muna. Kasi meron pong sinabi si Senator Zubiri na witch hunt daw po yung impeachment trial sa inyo. Pero meron pong remark naman si Congresswoman De Lima. Ang sabi po niya, unfair daw po na sabihin witch hunt yan dahil daw sa gravity ng allegations against you. So ano po ang comment ninyo dun sa mga pahayag na yun na witch hunt daw po yung impeachment and then wala rin po basihan yung pagiging witch hunt na? Ayoko na lang sumali siguro sa sagutan, no, ni De Lima at ni Senator Zubiri. But matagal ko naman na sinasabi, nakikita din naman na tao ng mga kababayan natin yung timelines, no, kung paano sila umabot sa impeachment at alam naman natin na ano talaga ito. This is a race for the presidential elections of year 2020. Meron ba mensahe ang aming pinakamamahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte para sa taong bayan? Sabi niya kanina, no guts, no glory daw. So, yun Yan na. Narinig nyo yan, ha? Kailangan ng guts. No guts, no glory. Thank you. So, VP, ikaw, meron ka bang mensahe para sa taong bayan? mga kababayan natin? Oo, unang-una lagi talaga paulit-ulit ay ang aking pagpapasalamat. Siyempre, nagpapasalamat ako sa inyo, no? Dahil sa pagpapakita ninyo ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Actually, nagtanong din siya kanina. Sabi niya, may tao pa ba sa labas nag-aantay? Sabi ko, oo, meron. And yung isa, nakasama namin sa bus, taga Mahaplag, Leyte, si ma'am. Kinakwento ko sa kanya. Napangiti siya. Tapos, yun, pasalamat kami sa nagdadasal, nagpapasalamat kami, sobrang dami nun. Kamakailan lang nakatanggap ako ng perpetual mass card para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So may bumili ng ganun para sa kanya. At yung nandyan pa rin yung taong bayan, patuloy yung kanilang suporta at pagtitiwala kahit na sobrang dami din yung nung paninira. Pabuhay po kayo, VP. Ma'am, additional question po kasi nabanggit niyo po yung kahapon po ata yun sa interview ni Atty. Manny na skin and bones na po yung itsura po ngayon ni former president. Meron po ba itong kumbaga parang medical condition or para meron po ba binanggit yung mga doktor dun sa loob ng tulungan kung ano po yung condition or kung meron nga po pang condition si former president at bakit ganun po yung naging katayuan niya for the past 3 months po nakakulong dito sa PCC? Oo, nabanggit ng mama ko, no, na skin and bones siya and nag-elaborate ako kahapon kung anong ibig sabihin nun. Sobra yung kanyang pagpayat, yung nakikita ninyo dyan ngayon, hindi na siya ganyan at all, no. Mukha siyang may sakit pero clearly wala naman din siguro siyang sakit kasi wala namang sinasabi na urgent yung medical officer sa amin. Sa tingin ko lang yung weight loss niya ay dahil posibleng yung una-una loss of appetite dahil nga hindi siya sanay sa pagkain. At pangalawa, baka din kasi kinokontrol nung medical officer yung kain niya kasi diabetic si Pangulong Duterte. Isa pa rin po yung sa prosecution naman po, naglabas na po sila ng 12 or naibigay na po sa defense yung 12 batch ng evidence. Napag-usapan niyo na po ba ito ni Atty. Kaufman kung ano po yung magiging susunod na hakbang niyo dito sa mga dokumento na binigay po ng prosecution? Malamang pag-uusapan nila kasi kakapasok lang nung lawyer, no? Tsaka yung assistant niya doon sa loob na yon. So malamang papag-usapan nila yon sa case. Meron po kayong access din sa document? Nakita po ba? Wala. Yung access ko ay pareho lang sa lahat. Kung ano yung nakapublish sa ICC website, yun lang din ang nakikita ko ng mga documents sa case. Ma'am, they have...
I'm sure he is given the medicines he needs dahil merong medical officer in charge doon sa kanya sa loob. Hey, ma'am, do you have time for photos? Oh, sige. Okay, can we Maraming fall in salamat sa line na inyo, lang? Yung mga first time